non-professional exam. Number 1. Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side at rear view mirror na A. Hanggat gusto mo, B. Mabilis madalian, C. Hindi kukulangin sa 1 minuto. Ang tamang sagot, letter B. Number 2. Maaari kang lumusot, mag-overtake sa kanang bahagi ng sakyan kung A. Ang highway ay madalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon, B. Ang kalsada ay salubungang daan, two-way, C. Malapad ang bangketa. Ang tamang sagot, letter A. Number 3. Ang mahuhuling lasing sa alak o gumagamit ng pinagbabawal na gamot ay may parusang A. Pagkasuspindi ng lisensya, B. Multa at pagkabilanggo, C. Tama lahat ang sagot. Ang tamang sagot, letter C. Tama lahat ang sagot. Number 4. Bago umalis sa paradahan, dapat mong A. Suriin ang paligid bago magpatakbo, B. Bumusina, C. Magpatakbo ka agad-agad. Ang tamang sagot, letter A. Number 5. Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensya non-professional ay 18 taong gulang, 16 taong gulang, C. 17 taong gulang. Ang tamang sagot, C. 17 na taong gulang. Number 6. Matapos kang lumampas, mag-overtake at nais mong bumalik sa pinanggalingang linya ng ligtas, kailangan mong A. Tignan sa rearview mirror ang iyong nilagpasan, B. Lumingon sa nilagpasan, or C. Huminto. Ang tamang sagot, letter A. Number 7. Sa isang intersection na may stop sign, dapat kang A. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib, B. Huminto at magpatuloy kung walang panganib, or C. Magbigay daan sa mga sakyan mula sa kanan o kaliwa at magpatuloy kung walang panganib. Ang tamang sagot, B. Number 8. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang karangalan, pribilehiyo, karapatan. Ang tamang sagot, B. Number 9. Ang lisensyang non-professional ay para lamang sa A. Mga pribadong sakyan, B. Mga pampasahirong sakyan, or C. Anumang uri ng sakyan. A. Ang tamang sagot. Number 10. Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe? A. Maghanda ng kagamitan pangkumpuni ng sakyan para handa kung masiraan ng sakyan. B. Planuhin ang ruta at kondisyon muna ang sakyan, or C. Tama lahat ang sagot. C. Ang tamang sagot. Number 11. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong. A. Papuntang bangketa, B. Papalayo sa bangketa, or C. Kahit anong direksyon. Letter B. Ang tamang sagot. Number 12. Ang sasakyan ay nakaparada kung A. Nakatigil ng matagal at nagsasakay ng pasahero, B. Nakatigil ng matagal at nagbababa ng pasahero, C. Nakatigil ng matagal at patay ang makina. Letter C. Ang tamang sagot. Number 13. Ano ang kahulugan ng patay sinding kulay pulang ilaw trapiko? A. Maghintay ng berdeng ilaw, B. Bagalan ng takbo at tumuloy ng maingat, C. Huminto at magpatuloy kung ligtas. Letter C. Ang tamang sagot. Number 14. Ano ang dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa? A. Bigla lumiko at bumusina, B. Magbigay ng hudyat o sinyas na hindi kukulangin sa 30 metro ang layo, o letter C. Pinagwalang bahala ang hudyat. Letter B. Ang tamang sagot. Number 15. Sa paglipat-lipat ng linya, dapat kang suminyas, tignan ang rearview mirror at tingnan kung may paparating na sakyan, B. Bumusina, o C. Sindihan ang headlight. A. Ang tamang sagot. Number 16. Sa highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot kung sa iyong panig ay tuloy-tuloy na puting guhit, putol-putol na dilaw na guhit, tuloy-tuloy na dilaw na guhit. Letter B. Ang tamang sagot. Number 17. Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay nagpapatunay na mahusay kang driver, maaari ikaw ay masangkot sa aksidente, or C. Nakakatipid sa gasolina. Letter B. Ang tamang sagot. Number 18. Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa kanan sapagkat mabilis ang sakyan galing sa kaliwa. Kailangan maging listo sa mga sakyan magmumula sa kaliwa o kanan, or C. Maraming linya ang kalsada. Ang tamang sagot, letter B. Number 19. Ang pinakaligtas sa ultimatum kahit may karapatan sa daan ay huwag ipilit ang karapatan, bumusina, laging ipilit ang karapatan.
A ang tamang sagot. Number 20. Sa rotonda, alin ang may karapatan sa daan? A. Ang sasakyang papasok pa lamang sa rotonda. B. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Or C. Ang sasakyang nakaharap sa berdeng ilaw. Ang tamang sagot, ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Number 21. Hindi dapat lumusot sa paanan ng tulay sapagkat may tumatawid, hindi nakikita ang kasalubong na sakyan. C. Makipot ang daan. Ang tamang sagot, letter B. Number 22. Ano ang kahulugan ng patay-sinding dilaw na trapiko? A. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib. B. Huminto at maghintay magbago ang ilaw. C. Hintayin ang berdeng ilaw. Ang tamang sagot, letter A. Number 23. Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw? A. Maaring lumusot. B. Bawal lumusot. C. Tama lahat ang sagot. Ang tamang sagot, B. Number 24. Ayon sa batas, hindi ka maaaring magmaneho ng matulin maliban kung walang panganib na ayon sa takdang bilis o tulin ang pagpapatakbo. C. Tama lahat ang sagot. Ang tamang sagot, letter C. Number 25. Ang isang may lisensya ay maaaring magmaneho ng A. Kahit anong uri ng sakyan. B. Sasakyang nakasaad sa lisensya. C. Pampasaherong sakyan lamang. Tamang sagot, letter B. Number 26. Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? A. Silawin din ang nakasalubong upang magbaba ng ilaw. B. Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. Or C. Titigan ang nakakasilaw na ilaw. B. Ang tamang sagot. Number 27. Kung parating ka sa isang kurbada, ano ang dapat mong gawin? A. Magmarahan, bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada. B. Bilisan ang takbo habang nasa kurbada. C. Magpreno ng bigla habang tumatakbo sa kurbada. Letter A. Ang tamang sagot. Number 28. Ano ang kahulugan ng sinyas trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis? Nagtatakda, nagbibigay babala, nagbibigay impormasyon, kaalaman. Letter B. Ang tamang sagot. 29. Ano ang kahulugan ng sinyas trapiko na kulay asul at puti na parehaba o parisukat ang hugis? A. Nag-uutos ng direksyon. B. Nagbibigay babala. C. Nagbibigay impormasyon, kaalaman. C. Ang tamang sagot. Number 30. Ano ang kahulugan ng sinyas trapiko na kulay pula na pabilog, oktagon o pabaliktad na tatsulok? A. Nagtatakda o nagbabawal. B. Nagbibigay babala. C. Nag-uutos ng direksyon. A. Ang tamang sagot. 31. Ano ang kahulugan ng berdeng ilaw trapiko? A. Sinyas upang patakbuhin ng sakyan. B. Huminto sa nakatakdang linya. C. Maari kang tumuloy, bagalan lamang ang takbo. A. Ang tamang sagot. Number 32. Ano ang kahulugan ng patay-sinding ilaw na pulang ilaw trapiko? A. Huminto sa nakatakdang linya. B. Huminto sandali at ituloy ang pagpapatakbo kung walang panganib. C. Bilisan ang takbo. B. Ang tamang sagot. Number 33. Ano ang kahulugan ng dilaw na signal trapiko? A. Huminto. B. Humanda sa paghinto at nalapit na ang sumindi ang ilaw trapiko na kulay pula. B. Maaari kang tumuloy, bagalan lamang ang pagpapatakbo. Letter B. Ang tamang sagot. Number 34. Ano ang kahulugan ng berdeng signal trapiko? A. Patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sakyan. B. Huminto. C. Bagalan ang pagpapatakbo. A. Ang tamang sagot. Number 35. Ano ang ibig sabihin ng berdeng palaso na signal trapiko? A. Hindi pinapayagan ang pagpasok sa intersection na tinuturo ng palaso. B. Nagpapahintulot sa mga sakyan na kumaliwa o kumanan. C. Nagpapahintulot sa pagtawid ng mga taong tatawid. Ang tamang sagot, letter B. Number 36. Ano ang kahulugan ng dilaw na palasong signal trapiko? Naguhudyat ng pakanan o pakaliwang direksyon. A. Nangangahulugan na ang pulang palaso na signal ay trapiko ay malapit ng sumindi. B. Nagpapahintulot sa mga sakyan na kumanan, kumaliwa o dumiretso. A. Ang tamang sagot. Number 37. Ano ang ibig sabihin ng puting linya sa daan? Naghahati sa mga lanes na tumatakbo sa isang direksyon, naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon, palatandaan na maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwang direksyon. Letter B ang tamang sagot. Number 38.
Ang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na pinapayagan ang paglusot sa kanan, pinagbabawal ang paglusot sa kanan o kaliwa, pinapayagan ang paglusot sa kaliwa. Letter C ang tamang sagot. 39. Kailan dapat magdesisyon ang isang driver? Kung buhol-buhol na ang trapiko, kung mahusay siyang magmamaneho, habang siya ay nagmamaneho. Letter C ang tamang sagot. Number 40. Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na maaring lumusot pa kaliwa o pa kanan kung walang peligro, pinagbabawal ang paglusot sa kaliwa, pinagbabawal ang paglusot sa kanan. A ang tamang sagot. LTO Professional Exam. Number 1. Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side at rear view mirror na A. Hanggat gusto mo, B. Mabilis madalian, C. Hindi kukulangin sa 1 minuto. Ang tamang sagot, letter B. Number 2. Maaari kang lumusot, mag-overtake sa kanang bahagi ng sakyan kung A. Ang highway ay madalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon, B. Ang kalsada ay salubungang daan, two-way, C. Malapad ang bangketa. Ang tamang sagot, letter A. Number 3. Ang mahuhuling lasing sa alak o gumagamit ng pinagbabawal na gamot ay may parusang A. Pagkasuspindi ng lisensya, B. Multa at pagkabilanggo, C. Tama lahat ang sagot. Ang tamang sagot, letter C. Tama lahat ang sagot. Number 4. Bago umalis sa paradahan, dapat mong A. Suriin ang paligid bago magpatakbo, B. Bumusina, C. Magpatakbo ka agad-agad. Ang tamang sagot, letter A. Number 5. Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensya non-professional ay 18 taong gulang, 16 taong gulang, C. 17 taong gulang. Ang tamang sagot, C. 17 na taong gulang. Number 6. Matapos kang lumampas, mag-overtake at nais mong bumalik sa pinanggalingang linya ng ligtas, kailangan mong A. Tignan sa rearview mirror ang iyong nilagpasan, B. Lumingon sa nilagpasan, or C. Huminto. Ang tamang sagot, letter A. Number 7. Sa isang intersection na may stop sign, dapat kang A. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib, B. Huminto at magpatuloy kung walang panganib, or C. Magbigay daan sa mga sakyan mula sa kanan o kaliwa at magpatuloy kung walang panganib. Ang tamang sagot, B. Number 8. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang karangalan, pribilehiyo, karapatan. Ang tamang sagot, B. Number 9. Ang lisensyang non-professional ay para lamang sa A. Mga pribadong sakyan, B. Mga pampasahirong sakyan, or C. Anumang uri ng sakyan. A. Ang tamang sagot. Number 10. Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe? A. Maghanda ng kagamitan pangkumpuni ng sakyan para handa kung masiraan ng sakyan. B. Planuhin ang ruta at kondisyon muna ang sakyan, or C. Tama lahat ang sagot. C. Ang tamang sagot. Number 11. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong. A. Papuntang bangketa, B. Papalayo sa bangketa, or C. Kahit anong direksyon. Letter B. Ang tamang sagot. Number 12. Ang sasakyan ay nakaparada kung A. Nakatigil ng matagal at nagsasakay ng pasahero, B. Nakatigil ng matagal at nagbababa ng pasahero, C. Nakatigil ng matagal at patay ang makina. Letter C. Ang tamang sagot. Number 13. Ano ang kahulugan ng patay sinding kulay pulang ilaw trapiko? A. Maghintay ng berdeng ilaw, B. Bagalan ng takbo at tumuloy ng maingat, C. Huminto at magpatuloy kung ligtas. Letter C. Ang tamang sagot. Number 14. Ano ang dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa? A. Bigla lumiko at bumusina, B. Magbigay ng hudyat o sinyas na hindi kukulangin sa 30 metro ang layo, o letter C. Pinagwalang bahala ang hudyat. Letter B. Ang tamang sagot. Number 15. Sa paglipat-lipat ng linya, dapat kang suminyas, tignan ang rearview mirror at tingnan kung may paparating na sakyan, B. Bumusina, o C. Sindihan ang headlight. A. Ang tamang sagot. Number 16. Sa highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot kung sa iyong panig ay tuloy-tuloy na puting guhit, putol-putol na dilaw na guhit, tuloy-tuloy na dilaw na guhit. Letter B. Ang tamang sagot. Number 17.
Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay nagpapatunay na mahusay kang driver, maaari ikaw ay masangkot sa aksidente, or C, nakakatipid sa gasolina. Letter B, ang tamang sagot. Number 18. Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa kanan sapagkat mabilis ang sakyan galing sa kaliwa. Kailangan maging listo sa mga sakyan magmumula sa kaliwa o kanan. Or C, maraming linya ang kalsada. Ang tamang sagot, letter B. Number 19. Ang pinakaligtas sa ultimatum kahit may karapatan sa daan ay huwag ipilit ang karapatan, bumusina, laging ipilit ang karapatan. A ang tamang sagot. Number 20. Sa rotonda, alin ang may karapatan sa daan? A. Ang sasakyang papasok pa lamang sa rotonda. B. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Or C. Ang sasakyang nakaharap sa berdeng ilaw. Ang tamang sagot, ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Number 21. Hindi dapat lumusot sa paanan ng tulay sapagkat may tumatawid, hindi nakikita ang kasalubong na sakyan. C. Makipot ang daan. Ang tamang sagot, letter B. Number 22. Ano ang kahulugan ng patay-sinding dilaw na trapiko? A. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib. B. Huminto at maghintay magbago ang ilaw. C. Hintayin ang berdeng ilaw. Ang tamang sagot, letter A. Number 23. Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw? A. Maaring lumusot. B. Bawal lumusot. C. Tama lahat ang sagot. Ang tamang sagot, B. Number 24. Ayon sa batas, hindi ka maaaring magmaneho ng matulin maliban kung walang panganib na ayon sa takdang bilis o tulin ang pagpapatakbo. C. Tama lahat ang sagot. Ang tamang sagot, letter C. Number 25. Ang isang may lisensya ay maaaring magmaneho ng A. Kahit anong uri ng sakyan. B. Sasakyang nakasaad sa lisensya. C. Pampasaherong sakyan lamang. Tamang sagot, letter B. Number 26. Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? A. Silawin din ang nakasalubong upang magbaba ng ilaw. B. Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. Or C. Titigan ang nakakasilaw na ilaw. B. Ang tamang sagot. Number 27. Kung parating ka sa isang kurbada, ano ang dapat mong gawin? A. Magmarahan, bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada. B. Bilisan ang takbo habang nasa kurbada. C. Magpreno ng bigla habang tumatakbo sa kurbada. Letter A ang tamang sagot. Number 28. Ano ang kahulugan ng sinyas trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis? Nagtatakda, nagbibigay babala, nagbibigay impormasyon, kaalaman. Letter B ang tamang sagot. 29. Ano ang kahulugan ng sinyas trapiko na kulay asul at puti na parehaba o parisukat ang hugis? A. Nag-uutos ng direksyon. B. Nagbibigay babala. C. Nagbibigay impormasyon, kaalaman. C. Ang tamang sagot. Number 30. Ano ang kahulugan ng sinyas trapiko na kulay pula na pabilog, oktagon o pabaliktad na tatsulok? A. Nagtatakda o nagbabawal. B. Nagbibigay babala. C. Nag-uutos ng direksyon. A. Ang tamang sagot. 31. Ano ang kahulugan ng berdeng ilaw trapiko? A. Senyas upang patakbuhin ng sakyan. B. Huminto sa nakatakdang linya. C. Maari kang tumuloy, bagalan lamang ang takbo. A. Ang tamang sagot. Number 32. Ano ang kahulugan ng patay-sinding ilaw na pulang ilaw trapiko? A. Huminto sa nakatakdang linya. B. Huminto sandali at ituloy ang pagpapatakbo kung walang panganib. C. Bilisan ng takbo. B. Ang tamang sagot. Number 33. Ano ang kahulugan ng dilaw na signal trapiko? A. Huminto. B. Humanda sa paghinto at nalapit na ang sumindi ang ilaw trapiko na kulay pula. B. Maaari kang tumuloy, bagalan lamang ang pagpapatakbo. Letter B ang tamang sagot. Number 34. Ano ang kahulugan ng berdeng signal trapiko? A. Patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sakyan. B. Huminto. C. Bagalan ang pagpapatakbo. A. Ang tamang sagot. Number 35. Ano ang ibig sabihin ng berdeng palaso na signal trapiko? A. Hindi pinapayagan ang pagpasok sa intersection na tinuturo ng palaso. B. Nagpapahintulot sa mga sakyan na kumaliwa o kumanan. C. Nagpapahintulot sa pagtawid ng mga taong tatawid. Ang tamang sagot, letter B. Number 36.
Ano ang kahulugan ng dilaw na palasong signal trapiko? Naguhudyat ng pakanan o pakaliwang direksyon. A. Nangangahulugan na ang pulang palaso na signal ay trapiko ay malapit ng sumindi. B. Nagpapahintulot sa mga sakyan na kumanan, kumaliwa o dumiretso. A. Ang tamang sagot. Number 37. Ano ang ibig sabihin ng puting linya sa daan? Naghahati sa mga lanes na tumatakbo sa isang direksyon, naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon, palatandaan na maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwang direksyon. Letter B ang tamang sagot. Number 38. Ang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na pinapayagan ang paglusot sa kanan, pinagbabawal ang paglusot sa kanan o kaliwa, pinapayagan ang paglusot sa kaliwa. Letter C ang tamang sagot. 39. Kailan dapat magdesisyon ang isang driver? Kung buhol-buhol na ang trapiko, kung mahusay siyang magmamaneho, habang siya ay nagmamaneho. Letter C ang tamang sagot. Number 40. Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na maaring lumusot pa kaliwa o pa kanan kung walang peligro, pinagbabawal ang paglusot sa kaliwa, pinagbabawal ang paglusot sa kanan. A ang tamang sagot. LTO Professional Exam. Number 1. Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side at rear view mirror na A. Hanggat gusto mo, B. Mabilis madalian, C. Hindi kukulangin sa 1 minuto. Ang tamang sagot, letter B. Number 2. Maaari kang lumusot, mag-overtake sa kanang bahagi ng sakyan kung A. Ang highway ay may 2 o higit pang linya patungo sa isang direksyon, B. Ang kalsada ay salubungang daan, two-way, C. Malapad ang bangketa. Ang tamang sagot, letter A. Number 3. Ang mahuhuling lasing sa alak o gumagamit ng pinagbabawal na gamot ay may parusang A. Pagkasuspindi ng lisensya, B. Multa at pagkabilanggo, C. Tama lahat ang sagot. Ang tamang sagot, letter C. Tama lahat ang sagot. Number 4. Bago umalis sa paradahan, dapat mong A. Suriin ang paligid bago magpatakbo, B. Bumusina, C. Magpatakbo ka agad-agad. Ang tamang sagot, letter A. Number 5. Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensya non-professional ay 18 taong gulang, 16 taong gulang, C. 17 taong gulang. Ang tamang sagot, C. 17 na taong gulang. Number 6. Matapos kang lumampas, mag-overtake at nais mong bumalik sa pinanggalingang linya ng ligtas, kailangan mong A. Tignan sa rearview mirror ang iyong nilagpasan, B. Lumingon sa nilagpasan, or C. Huminto. Ang tamang sagot, letter A. Number 7. Sa isang intersection na may stop sign, dapat kang A. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib, B. Huminto at magpatuloy kung walang panganib, or C. Magbigay daan sa mga sakyan mula sa kanan o kaliwa at magpatuloy kung walang panganib. Ang tamang sagot, B. Number 8. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang karangalan, pribilehiyo, karapatan. Ang tamang sagot, B. Number 9. Ang lisensyang non-professional ay para lamang sa A. Mga pribadong sakyan, B. Mga pampasahirong sakyan, or C. Anumang uri ng sakyan. A. Ang tamang sagot. Number 10. Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe? A. Maghanda ng kagamitan pangkumpuni ng sakyan para handa kung masiraan ng sakyan. B. Planuhin ang ruta at kondisyon muna ang sakyan, or C. Tama lahat ang sagot. C. Ang tamang sagot. Number 11. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong. A. Papuntang bangketa, B. Papalayo sa bangketa, or C. Kahit anong direksyon. Letter B. Ang tamang sagot. Number 12. Ang sasakyan ay nakaparada kung A. Nakatigil ng matagal at nagsasakay ng pasahero, B. Nakatigil ng matagal at nagbababa ng pasahero, C. Nakatigil ng matagal at patay ang makina. Letter C. Ang tamang sagot. Number 13. Ano ang kahulugan ng patay sinding kulay pulang ilaw trapiko? A. Maghintay ng berdeng ilaw, B. Bagalan ng takbo at tumuloy ng maingat, C. Huminto at magpatuloy kung ligtas. Letter C. Ang tamang sagot. Number 14. Ano ang dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa? A. Bigla lumiko at bumusina, B. Magbigay ng hudyat o sinyas na hindi kukulangin sa 30 metro ang layo,
O letter C, pinagwalang bahala ang hudyat. Letter B, ang tamang sagot. Number 15. Sa paglipat-lipat ng linya, dapat kang suminyas, tignan ang review mirror at tingnan kung may paparating na sasakyan. B, bumusina. O C, sindihan ang headlight. A, ang tamang sagot. Number 16. Sa highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot kung sa iyong panig ay tuloy-tuloy na puting guhit, putol-putol na dilaw na guhit, tuloy-tuloy na dilaw na guhit. Letter B, ang tamang sagot. Number 17. Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay nagpapatunay na mahusay kang driver, maaari ikaw ay masangkot sa aksidente. Or C, nakakatipid sa gasolina. Letter B, ang tamang sagot. Number 18. Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa kanan sapagkat mabilis ang sakyan galing sa kaliwa. Kailangan maging listo sa mga sakyan magmumula sa kaliwa o kanan. Or C, maraming linya ang kalsada. Ang tamang sagot, letter B. Number 19. Ang pinakaligtas sa ultimatum kahit may karapatan sa daan ay huwag ipilit ang karapatan, bumusina, laging ipilit ang karapatan. A, ang tamang sagot. Number 20. Sa rotonda, alin ang may karapatan sa daan? A, ang sasakyang papasok pa lamang sa rotonda. B, ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Or C, ang sasakyang nakaharap sa berdeng ilaw. Ang tamang sagot, ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Number 21. Hindi dapat lumusot sa paanan ng tulay sapagkat may tumatawid, hindi nakikita ang kasalubong na sakyan. C, makipot ang daan. Ang tamang sagot, letter B. Number 22. Ano ang kahulugan ng patay-sinding dilaw na trapiko? A, magmarahan at magpatuloy kung walang panganib. B, huminto at maghintay magbago ang ilaw. C, hintayin ang berdeng ilaw. Ang tamang sagot, letter A. Number 23. Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw? A, maaring lumusot. B, bawal lumusot. C, tama lahat ang sagot. Ang tamang sagot, B. Number 24. Ayon sa batas, hindi ka maaaring magmaneho ng matulin maliban kung walang panganib na ayon sa takdang bilis o tulin ang pagpapatakbo. C, tama lahat ang sagot. Ang tamang sagot, letter C. Number 25. Ang isang may lisensya ay maaaring magmaneho ng A, kahit anong uri ng sakyan. B, sasakyang nakasaad sa lisensya. C, pampasaherong sakyan lamang. Tamang sagot, letter B. Number 26. Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? A, silawin din ang nakasalubong upang magbaba ng ilaw. B, tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. Or C, titigan ang nakakasilaw na ilaw. B, ang tamang sagot. Number 27. Kung parating ka sa isang kurbada, ano ang dapat mong gawin? A, magmarahan, bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada. B, bilisan ang takbo habang nasa kurbada. C, magpreno ng bigla habang tumatakbo sa kurbada. Letter A, ang tamang sagot. Number 28. Ano ang kahulugan ng sinyas trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis? Nagtatakda, nagbibigay babala, nagbibigay impormasyon, kaalaman. Letter B, ang tamang sagot. 29. Ano ang kahulugan ng sinyas trapiko na kulay asul at puti na parehaba o parisukat ang hugis? A, nag-uutos ng direksyon. B, nagbibigay babala. C, nagbibigay impormasyon, kaalaman. C, ang tamang sagot. Number 30. Ano ang kahulugan ng sinyas trapiko na kulay pula na pabilog, oktagon o pabaliktad na tatsulok? A, nagtatakda o nagbabawal. B, nagbibigay babala. C, nag-uutos ng direksyon. A, ang tamang sagot. 31. Ano ang kahulugan ng berdeng ilaw trapiko? A, senyas upang patakbuhin ng sakyan. B, huminto sa nakatakdang linya. C, maaari kang tumuloy, bagalan lamang ang takbo. A, ang tamang sagot. Number 32. Ano ang kahulugan ng patay-sinding ilaw na pulang ilaw trapiko? A, huminto sa nakatakdang linya. B, huminto sandali at ituloy ang pagpapatakbo kung walang panganib. C, bilisan ang takbo. B, ang tamang sagot. Number 33. Ano ang kahulugan ng dilaw na signal trapiko?
A. Huminto. B. Humanda sa paghinto at nalapit na ang sumindi ang ilaw trapiko na kulay pula. B. Maaari kang tumuloy, bagalan lamang ang pagpapatakbo. Letter B ang tamang sagot. Number 34. Ano ang kahulugan ng berdeng signal trapiko? A. Patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sakyan. B. Huminto. C. Bagalan ang pagpapatakbo. A ang tamang sagot. Number 35. Ano ang ibig sabihin ng berdeng palaso na signal trapiko? A. Hindi pinapayagan ang pagpasok sa intersection na tinuturo ng palaso. B. Nagpapahintulot sa mga sakyan na kumaliwa o kumanan. C. Nagpapahintulot sa pagtawid ng mga taong tatawid. Ang tamang sagot, letter B. Number 36. Ano ang kahulugan ng dilaw na palasong signal trapiko? Naguhudyat ng pakanan o pakaliwang direksyon. A. Nangangahulugan na ang pulang palaso na signal ay trapiko ay malapit ng sumindi. B. Nagpapahintulot sa mga sakyan na kumanan, kumaliwa o dumiretso. A. Ang tamang sagot. Number 37. Ano ang ibig sabihin ng puting linya sa daan? Naghahati sa mga lanes na tumatakbo sa isang direksyon, naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon, palatandaan na maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwang direksyon. Letter B ang tamang sagot. Number 38. Ang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na pinapayagan ang paglusot sa kanan, pinagbabawal ang paglusot sa kanan o kaliwa, pinapayagan ang paglusot sa kaliwa. Letter C ang tamang sagot. 39. Kailan dapat magdesisyon ang isang driver? Kung buhol-buhol na ang trapiko, kung mahusay siyang magmamaneho, habang siya ay nagmamaneho. Letter C ang tamang sagot. Number 40. Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na maaring lumusot pa kaliwa o pa kanan kung walang peligro, pinagbabawal ang paglusot sa kaliwa, pinagbabawal ang paglusot sa kanan. A ang tamang sagot. LTO Professional Exam.